Pagpalang araw po sa ating lahat at Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay sa araw na ito. At mga nanay na laging nag-aasikaso sa kanilang mga pamilya, una sa lahat. At ganoon din sa buong tahanan, no? Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-uusapan sa araw na ito. Ito po ay sa chapter 8 ng Romans. Ang binasa natin kanina ay ang verse 35 hanggang 39. Ito po ay ating pinamagatang protected by the everlasting love of Christ. So Romans 8:35 to 39. Kung inyong napapakinggan ang binasa ng ating kapatid kanina, ito po ay buong chapter ng chapter 8 ay napakaganda po ng pagkapaliwanag ni Apostol Pablo doon po sa ating kalagayan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang una sa lahat, doon sa verse 1 hanggang 11, ay tinatalakay niya dito yung ating pong buhay sa Espiritu, no? Sa ating pamumuhay sa Espiritu ng ating Panginoon. Na dahil sa ating kalagayan na tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo, at sinasabi niya doon sa verse 1 na hindi na tayo mapapahamak, no? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So napakaganda ng kanyang pahayag patungkol po doon sa kalagayan natin, no, sa ating Panginoong Jesucristo. At maliban diyan, binabanggit niya dito na ang bawat mananampalataya, nabanggit niya doon sa verse 12 hanggang sa mga sumusunod na mga talata bago natin pag-uusapan po itong everlasting love ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Binabanggit ni Apostol Pablo, ayon din po sa ating pong napag-aaralan ng mga nakaraan, na ang bawat isa sa atin ay ginawang tagapagmana ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos yan, meron tayong may kaluwalhatian ang bawat isa sa atin na inilaan ang ating Diyos. At ang lahat ng mga bagay na yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito mga kapatid, mapapansin natin doon sa ating pong pag-aaralan ngayon sa verse 31. Simula verse 31 hanggang 39 po yun. Pero ang binasa natin ay 35. Napakagandang isipin ng bawat isa sa atin kapag kaalam natin ang ating positioning sa ating Panginoong Jesucristo. Nakikita natin ang ating pong mga pinagdadaanan sa buhay, sa mundong ito, nararanasan natin ang mga may bigat na mga karanasan sa buhay ng buong pamilya, ng bawat individual, at mapapansin natin doon, tunay na nagtatagumpay natin at napagtatagumpay natin ang mga bagay na yan. So itong mga bagay na ito na ating pong pag-uusapan, itong everlasting love ng ating Panginoong Jesucristo, nais tukuyin dito ni Apostol Pablo na sa bawat circumstances, sa bawat pagkakataon sa ating mga buhay, may mga suliranin, may mga trouble pa rin na ating pong malimit na mapag-uusapan dahil ito yung ating naging karanasan sa panahon ngayon. Subalit sinasabi niya dito, gaano man ka-terrible ang sitwasyon sa buhay natin, hindi po yan ang magiging dahilan para isipin ng bawat isa sa atin na hindi tayo minahal o inibig ng ating Panginoon. Yan ang mga bagay na gustong sabihin ni Apostol Pablo dito. Nasabi niya dito na itong term na love of Christ ay patungkol ito sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Dahil ang bawat isa ay minahal ng ating Panginoong Diyos at yung ating napag-uusapan ng ating Panginoong Jesucristo ay kanyang ibinigay para sa bawat isa sa atin, para sa kaligtasan. Itong talatang ito na ating pong tatalakayin ay patungkol ito sa protection ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. So, ang ibig sabihin dito, meron tayong natawag na special relationship sa ating Panginoong Diyos dahil kay Kristo.
At ang ating Panginoong Jesucristo dito makikita natin una sa lahat na ating pong matututunan ngayon ay ang kaniyang natawag na lasting love. Lasting love ng ating Panginoong Jesucristo. Kung alalahanin natin yung napapakinggan natin sa verse 35 hanggang 36, ulitin ko po ang pagkabasa. Ito po ang nakasaad doon. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan man. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, alang-alang sa iyo palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. Ito sabi ng ating sabi ni Pablo, ni Paul dito sa mga talataang ito. Makikita natin dito merong pag-ibig o love, lasting love ang ating Panginoong Jesucristo na kanyang ipinapaliwanag dito. Na kahit man ang bawat isa sa atin ay merong mga pinagdadaanan sa buhay na napakahirap, kagutuman man yan, nanganganib man ang ating mga buhay, o sakit karamdaman na hahantong sa kamatayan man yan mga kapatid, ay hindi rin ibig sabihin na hindi tayo minahal ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi niya dito, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. O tandaan lamang po natin, ang ating pinag-uusapan dito ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang niligtas o na kanyang tinubos para sa bawat isa sa atin na nakakaranas ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat isa sa atin na mayroong relasyon sa ating Panginoon. Kahit tayo ay mayroong relasyon sa ating Panginoon, malinaw sa talata sa verse 35 na kanyang sinasabi na dadanasin ng bawat isa sa atin sa sanlibutan ito ang pagsubok, paghihirap, pag-uusig, kagutuman, kawalan ng pagiging kapos sa bawat pangangailangan. Kung minsan, hindi rin tayo exempted sa panganib sa buhay na meron tayo. Nagkaroon ng sakit at karamdaman yung ating mga kapatid hanggang sa mahantong ito sa kamatayan ng pisikal. Minahal pa rin sila ng ating Panginoon. Nandoon ang kaligtasan espiritual na inilaan sa bawat isa sa atin. At sabi nga dito mga kapatid ay hindi makapaghihiwalay sa bawat isa sa atin ang anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Tingnan natin ang mga sinasabi ni Apostol Pablo. Ito po ay binabanggit niya dito yung salitang trials, difficulties, and tribulation. Malimit natin itong mapag-uusapan. No merong ibig sabihin, makikita nating mga talataan ng banal na kasulatan, lalo na kapag ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasabi. Ang sabi niya dito sa 16:33 ng Book of John, "These things I have spoken to you, so that in me you may have peace." Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. So napakalaking sangkap, ulitin natin itong kapayapaan ng ating Panginoon. Na sa bawat buhay natin, kuminsan ay magkakaroon tayo ng mga kahirapan. Subalit makikita natin mga kapatid, sa mga merong kaugnayan sa ating Panginoon, nangingibabaw ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos doon sa hirap na ating pong pinagdadaanan araw-araw. At iyan ang nagiging karanasan ng mga apostol. At yan din ang mga nagiging karanasan ng bawat isa sa atin ngayon dahil tayo ay pinatatag ng ating Panginoon. Kaya nga, ito pong talatang ito mensaheng ito, ay para po ito maipaalala natin sa bawat isa sa atin doon sa ating mga kapatiran na meron at merong mga paghihirap na dadanasin sa mundong ito kahit na tayo ay mananampalataya. Balit ang napakagandang ating pong ipaalam o ipaalala sa kanila ay yung tinutukoy dito sa verse 35 and 36 na una sa lahat, minahal tayo ng labis ng ating Panginoon na kahit tayo man ay napakarami ang mga pangangailangan sa sanlibutan ito, sa pisikal, ay ang kaligtasan natin sa espiritual ay naroon. Yan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi niya dito, "In the world you have tribulation, but take courage.
Malimit natin itong sinasabi na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo, alalahanin lamang po natin na yung pong katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa kanyang hirap dito sa sanlibutan ito dahil sa bawat isa sa atin ay kanyang nalagpasan. At nung ito'y nalagpasan ng ating Panginoong Jesucristo, kasama na tayo na ang mga paghihirap na ito at ang pagkilos ng kaaway sa ating mga buhay ay wala ng kapangyarihan doon sa inilagay na pag-ibig ng ating Panginoon. Lalo na doon sa biyayang tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo ay wala na pong kapangyarihan ang kaaway sa bawat isa sa atin na dumaig sa atin dahil napagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ibig sabihin yan, dinaig na ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng kaaway. Kumbaga, meron mang mga trial sa buhay, meron mang mga temptation na gagawin ang kaaway, ang diablo sa bawat isa sa atin, ito po ay panggugulo lamang ito sa ating mga buhay, subalit hindi po talaga siya nagkakaroon ng kapangyarihan dahil napakalawak ng kapangyarihan ng Diyos na ibinababa niya sa buhay natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo kaysa sa kapangyarihan ng kaaway na nanggugulo sa atin sa sanlibutan ito. So yan po ang mga bagay na napakaganda nating panghawakan dahil yan ang katotohanan ng banal na kasulatan. So sabi ito sa Acts 14:22, si Paul po ay tinuturuan niya ang mga bagong mananampalataya dito po sa aklat na ito ng mga Gawa, chapter 14, verse 22. At ang sabi niya dito, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Sa dinami-dami ng ating mga paghihirap dito sa sanlibutan ito, papasukin pa rin natin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang dahilan, dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo ang sanlibutan ito. At kasama tayo doon dahil tayo ang nagiging dahilan kung bakit napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ang nagiging dahilan kung bakit nandito bumaba ang ating Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao. Tayo ang nagiging dahilan para sa kaligtasan na layunin ng ating Panginoong Diyos. At ito ay dahil sa tinatawag nating everlasting love ng ating Panginoon sa buhay natin. Sa Psalm at awit 103 verse 17, ang nakasaad doon, but the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Napakaganda na sa mga, kahit hanggang doon sa mga anak natin, mga kapatid, ay dadanasin nila ang pag-ibig na walang hanggan ng ating Panginoon. Kanino tinutukoy ang pag-ibig ng ating Panginoon? Ang everlasting love na ito ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ito, the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him. So makikita natin dito hanggang sa ating kapanahunan ngayon, yung pong mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sila po yung tinutukoy ngayon na may takot sa Diyos. Tayo po ang tinutukoy dito na nagmamahal din o umiibig sa ating Panginoon dahil una sa lahat, ang Diyos ang unang umibig sa atin. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng umiibig sa Kanya ay sumusunod sa Kanyang salita. Lahat ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, kasama na tayo doon, ang naging basis ng ating mga buhay ay yung pong instruction ng Word of God, no, yung kapangyarihan ng pagkilos ng salita ng Diyos na ating tinanggap sa ating mga buhay. So, yun po yung nagiging basis ng ating pong pamumuhay sa ngayon. Kaya kahit na normal na dadanasin natin ang paghihirap sa sanlibutan ito, nakikita natin na magtatagumpay tayo. Dahil una sa lahat, pinatatag tayo ng ating Panginoon. Ikalawa, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo ang sanlibutan ito. So makikita natin na napakalinaw na huwag na nating isipin na pinabayaan tayo ng ating Diyos kapag meron tayong mga may bigat na karanasan sa buhay. Sabi nga ng talata, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit na paghihirap man yan, kahit na
mga karamdaman man yan, mahal tayo ng ating Panginoon at walang mga pagpapahiwalay niyan sa atin. Yan ang sinasabi niya. Kaya dapat natin itong panghawakan. At sa mga disipulo ng ating Panginoong Kristo ay sabi ng Matthew 28 verse 19 and 20, talaga namang may pangako ang ating Panginoong Diyos doon sa kanyang mga disipulo. At kasama po tayo doon sa pangako na yun, na habang tayo ay naglilingkod, nabubuhay sa mundong ito at naglilingkod sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Diyos ay sumasa atin at hindi niya tayo iiwanan. Sasamahan niya tayo. 'Di ba? Yan ang sinasabi at pinangako ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat sa langit. At sabi niya dito pagkatapos niyang nagbigay ng instruction sa mga disciples niya na napakamahalagang mangaral at magbautismo. Pagkatapos noon sa lahat ng mga tumanggap, ang sabi niya doon sa verse 20, no, Matthew 28 verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. Nung pagkatapos na nating sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, sa ating pong pagbabahagi ng mabuting balita, ang biyaya na ating tinanggap sa ating Panginoong Kristo sa iba, mga kapatid, pakatandaan natin na anuman ang ating ginagawa, nasaan man tayo, ang pangako ng ating Panginoon ay ganito. Sabi niya doon, I am with you always. Hanggang kailan? Palagi. Sabi niya, always to the end of the age. Ibig sabihin, habang buhay, mga kapatid, tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon. Habang buhay ang mga disipulo, ang mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, ay sinasamahan ng ating Panginoon. Ito ay dahil sa kanyang tinatawag na everlasting love na binanggit ni Apostol Pablo sa verse 35 and 36. Kung ano man ang ating nagiging kalagayan ngayon, magiging kontento tayo kung ano ang layunin o plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mahalaga, makikita natin yung ating mga sarili na tayo ay naglilingkod sa Panginoon na tinanggap natin. Yun lamang po ang magiging estado ng buhay Kristiyano dahil alam natin kung ano ang ating posisyon sa ating Panginoong Kristo. Posisyon din natin sa ating Diyos dahil sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo. Ng Hebrews 13 verse 5, tatandaan natin ito, sabi ng aklat ng Hebrews chapter 13 verse 5, keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Hindi ito ang hindi lamang yung pag-ibig natin sa salapi ang ating pong titingnan dito, kundi ang kabuuan na sinasabi niya dito na be content with what you have. I will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo iiwanan at lalong higit hindi niya tayo pabayaan. Napaka tapat ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga hanggang ngayon mga kapatid, makikita natin at ma-witness natin sa mga mananampalataya na nakikita natin, napapansin natin sila ay inilaan o inialay niya ang kanilang mga buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Makikita natin, hindi nila hinahangad ang anumang kalabisan sa mga pangangailangan o kayamanan sa sanlibutan ito. Dahil natuto na ang bawat isa sa atin na makontento kung ano ang provision ni Lord sa atin araw-araw. At malinaw naman na ang provision sa atin ng ating Panginoon ay araw-araw. Di ba naalala natin yung tinuturo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin doon sa kanyang panalangin na meron siyang binanggit doon na give us this day our daily bread. No? Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na sa pang-araw-araw na ating pangangailangan, ito ay ating hingiin sa ating Panginoong Diyos sa pangalan niya. Hindi tayo nanghihingi ng pang-5 taon na probisyon. Hindi tayo nanghihingi ng labis-labis sa ating mga pangangailangan.
Dahil ang kanya pong provision, mga kapatid, ay sapat sa pang-araw-araw ng ating mga buhay. At tinuturuan niya tayo na humingi sa kanya araw-araw dahil gusto niya na palagian tayong may pag-ugnayan sa kanya at magtiwala sa kanyang kapamaraanan lamang. Kahit anuman ang ating mga kalagayan ngayon, kung meron tayong mga kinaharap na mabigat na problema, suliranin. At sabi nga nung talata, kahit hahantong man yan sa kamatayan, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay nariyan sa bawat isa sa atin. Yan po ang napakalinaw na kalagayan ng ating mga buhay sa harapan ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ang galit ng ating Panginoong Diyos ay matatagpuan natin doon sa Lumang Tipan. Dito sa biyaya ng Panginoon sa panahon ng Kristyanismo, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, lagi ditong pinagdidiinan ng banal na kasulatan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na may kaugnayan sa Kanya. So, nangako ang ating Panginoon na hindi niya tayo iiwanan. Alam niyo yung nothing can separate. No? Walang sino mang makapaghiwalay. Ito ay napaka-strong na salita nitong separate. No? Katumbas yan dun sa mga salitang divorce or dividing asunder na binanggit, na ginagamit din ng banal na kasulatan. Wala nang mapaghiwalay. No? Kung pag-ibig din lang ng Panginoon ang pag-uusapan, hindi yan mahihiwalay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nga, panghawakan natin yan para tayo manatiling matatag at makikita natin, mausumpungan natin ang ating mga buhay na kahit tayo ay makikita nating lugmok ang ating physical na katawan, buhay na buhay ang atin pong spiritual na kalagayan dahil dama natin ang pag-ibig ng Panginoon at naranasan natin ang pagkilos niya sa atin araw-araw. So pag sinabing araw-araw, palagian ang ibig sabihin niyan. Lalo na sa pagkikipagrelasyon, palagian ang pagkikipagrelasyon natin sa ating Panginoon, lalo na sa ating pagkikipag-usap sa Kanya. Palagian, araw-araw, ika nga. Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Nais niya na hanapin natin araw-araw, una sa lahat, ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Dahil doon sa Kanyang kaharian, naroon ang katuwiran. At doon sa Kanyang kaharian, nandoon ang hari. Kaya sa buhay natin ito, kapag hindi natin mahusumpungan o hindi natin hanapin ang kaharian at ang katuwiran at ang hari na nakaluklok doon sa kahariang hinahanap natin, magiging chaos ang buhay ng isang tao. Kaya pinaalalahanan tayo palagi at hindi lamang paalala yan, instruction po yan. No? Napakabigat na instruction yan sa bawat isa sa atin. Matthew 6:33. Araw-araw, mga kapatid, unahin natin, hanapin ang ating ang kaharian at ang katuwiran ng ating Panginoon. At ano ang pangako niya doon sa talata na yun? Ano man ang ating pangangailangan niyo, daragdag yan ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya napakalinaw na dapat nating panghawakan, magiging kontento ang bawat isa sa atin. Be content with what you have, according to Hebrews 13 verse 5. Dahil kailanman hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yan ang kanyang pangako. Regardless of what happened in this life, mga kapatid, doon sa ating physical na kalagayan, anuman ang gagawin ng tao sa bawat isa sa atin, no? Kasi kung minsan may mga taong kagalakan nila ang manira ng buhay ng iba, anuman ang ating magiging karanasan, magiging dyan man sa kalagayan na yan, hindi ibig sabihin na hindi na tayo inibig ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Nung iniligtas niya tayo, isang malaking kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang Diyos, kapag umiibig, tapat yan. Hindi yan katulad sa isang tao na merong natawag na
professing love na tinatawag. Binabanggit ng bibig, hindi totoo sa kanilang mga buhay. Ang Diyos ay hindi po ganyan. So makikita natin, napakagandang tingnan natin palagi ang ganitong kalagayan natin sa kanyang harapan. No? Tandaan natin, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay magpakailanman at yan ang dahilan kung bakit protektado ng Diyos ang bawat isa sa atin na tunay na natawag na tunay na mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya, mga kapatid, protektado tayo ng pag-ibig ng ating Diyos. Kaya nga, kung ano ang ating hilingin, ibibigay niya sa atin. Pag nanghingi tayo ng protection sa pang-araw-araw, nariyan, ibinibigay yan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil nandyan siya palagi. Hindi niya tayo, hindi yan humihiwalay sa atin. Okay? Ikalawa, ay itong empowering love ng ating Panginoong Jesucristo. Silipin natin ang verse 37. Sabi dito ni Apostol Pablo sa Romans 8:37, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. No? Pag sinabing sa tulong ni Kristo, merong empowering. No? Nag-empower sa bawat isa sa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Yan po yung malinaw na salita doon sa talatang iyon. No, kung ating pong i-rephrase ang talatang iyan. So sinasabi ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ng ganitong mga bagay, sa pamamagitan ng ganyang pagkilos ng ating Panginoon, tayo ay tinatawag na more than conquerors. Mananagumpay ang bawat mananampalataya at magtatagumpay tayo. We are more than conquerors kapag tayo po ay may kinahaharap na tinatawag nating battles of life. No? Battles of life. Mga pakikipagbaka sa buhay. Bakit? Dahil tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon, ika nga, He lives within us and enables us to stand. Siya ang kumikilos para tayo ay makatayong matatag sa kabila ng ating mga pinagdadaan ng pakiramdam natin napakahirap, mga kapatid. No? Alalahanin natin John 14:26. No, paano tayo tinutulungan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Sabi yan, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Lahat ng ating napapakinggan, naturo ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin ay papaalala sa atin ng ating Panginoon dahil buhay at makapangyarihan ang kanyang salita. Kaya sabi niya dito, ang helper, ang banal na espiritu na siyang sasama sa atin. No? Ibig sabihin, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, ipapadala niya ang kanyang banal na espiritu. Malinaw naman yan. Sabi ni Jesus Christ dyan. The Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Kaya kung meron tayong hindi maintindihan ng mga sitwasyon sa buhay na ating pinagdadaanan sa ngayon dahil sa ating pakikipag-ugnayan sa maraming mga tao sa kapanahonang ito, marami din sa kanila ang nagsasabing parang hindi na nila maintindihan ang sitwasyon at kanilang pinagdadaanan. Subalit makikita natin dito, the Helper, the Holy Spirit, na ipapadala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tuturuan tayo sa lahat ng bagay. Ang sabi diyan, sa lahat ng bagay, no? Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, yung mga hindi natin naunawaan, maintindihan natin kung bakit natin naranasan yan, ipapaunawa sa atin ng banal na Espiritu ang mensahe sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Yan ang pangako. At ang pangakong yan ay hindi na natiling pangako dahil yan ang nagiging karanasan ng mga Kristiyano ngayon. No? Meron silang tinatanggap araw-araw na guidance, provision, wisdom na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos dahil kay Kristo. No? Purihin ang Panginoon. Merong mga principle na dapat din nating panghawakan. No? Principles of relying on God. Una, number 1, sabi ito, know that God created all
and is sovereign over all. Overall, no. Dapat nating alalahanin palagi na ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Kasama na tayo at ang buhay natin, mga hininga ng lahat ng nilalang sa mundong ito. At siya, sabi dito, ay sovereign over all. Kung meron tayong kinatatakutang masamang kapangyarihan sa sanlibutan ito, kayang-kaya yan ng ating Diyos. Dahil sabi diyan, makikita natin, higit na makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos na ating sinasampalatayanan kaysa sa kapangyarihan ng sanlibutan ito na pumapaligid sa atin. Ikalawa, when you rely on God, on looking up to Him, no? Habang tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, na sa bawat nating pinagdadaanan, tayo ay tumitingala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi dito, you can see His acts and know His omnipotence and wisdom. Mararanasan natin kung paano kumilos ang Diyos sa bawat isa sa atin at makikita natin ang kanya pong talino at ang kanya pong karunungan ay ibababa niya sa bawat isa sa atin. Matututo tayo. Makikita natin kung paano tayo tumugon ng tama sa bawat kalagayan na meron tayo. Kung, sabi nga dito, ikalawang principle of relying on God, when you rely on God, on looking up to Him. Aasa tayo sa Kanya. Pangatlo, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay o paghihirap man yan, no? Trials and tribulation, it is necessary to seek the truth. Napakamahalaga mga kapatid na saliksikin natin ang katotohanan. Ito po ay ipinapahayag ng banal na kasulatan pag sinabing katotohanan. And to pray to God in accordance with His Word. Ano ibig sabihin yan mga kapatid? Sa bawat pinagdadaanan natin sa buhay, ito po yung principle number 3 na makakatulong din po ito sa atin. No? Sa bawat pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, magkaroon tayo ng napakamahalagang gamit ito sa bawat sa atin, yung personal devotion sa ating Panginoon. Di ba? Ilang beses natin naririnig itong salitang ito, yung personal devotion. Bago pa lamang akong mananampalataya, naririnig ko na ito. Bakit? Dahil napakamahalaga nito sa bawat isa sa atin. Yung bawat isa ay magkaroon ng personal devotion. Necessary to seek the truth. Ang truth ay nasa salita ng ating Panginoong Diyos, and to pray to God in accordance with His words. Kaya nga sa ating pong personal devotion ay nandun po yung pagbabasa ng banal na salita dahil yan yung katotohanan na ating pong ilalagay sa ating mga sarili at ating pagkatiwalaan, at yan ay diyan mag-empower ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Diba? Christ's love is empowering. So, makikita natin ang tinatawag na genuine believer, mga kapatid, ay nagkakaroon ng kapahayagan sa kanyang buhay kung paano kumilos ang Diyos sa kanya. Makikita yan. Hayag na hayag yan na siya ay nagtatagumpay sa lahat ng kanyang pinagdadaanan at nananatili ang kanyang karanasan na siya ay nagkaroon ng joy sa kaligtasang ginawa ni Kristo sa kanya. Kahit na ganyan ang kahit na nakakaranas siya ng mahihirap na pinagdadaanan sa buhay. No? Pinatatag tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon dahil inibig niya tayo at ang pag-ibig na yan ay magpakailanman. Panghawakan natin ang mga salitang yan, ang katotohanan na yan. So, ibig sabihin, kapag sa sanlibutan ito, maranasan natin ang mga bagay na binanggit doon sa verse 35, yung pagsubok, paghihirap, pag-uusig, kagutuman, kawalan ng pangangailangan, panganib man o kamatayan man, hindi ibig sabihin na hindi na tayo inibig ng ating Diyos. Walang makapaghiwalay. Tandaan natin, verse 35, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tandaan natin yan. Walang makapaghiwalay sa atin. Tayo po ang tinutukoy dito. Between us, Christians,
in Christ. Hindi po pwedeng alisin ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga iniligtas. At tandaan po natin yan. So malinaw na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay everlasting. Kaya nga pinamagatan natin itong ating pong pag-aaral sa araw na ito na protected by the everlasting love of Christ. So makikita natin mga kapatid ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pagdating dun sa verse 38 and verse 39, no? 38 and 39, hindi po ito pinaghihiwalay ng banal na kasulatan at sabi dito, sapagkat natitiyak ko, sabi ni Paul dito, napakalaki ng kanyang confidence. No? Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan, ubuhay, mga anghel o anumang kapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap ng mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, sabi ito sa talata, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So dito po sa chapter na ito, kino-close ni Apostol Pablo ang chapter na ito sa kanyang sinabi patungkol sa kanyang confident. No? It's about confidence. No? Na ang bawat isa sa atin ay kung love of God ang pag-uusapan, tiyak na tiyak yan. At tayo ay protektado niyan, mga kapatid. Malinaw dito na dapat ang bawat isa sa atin din ay magiging confident sa ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Nung binanggit ito ni Apostol Pablo, gusto niyang maranasan din natin ang kanyang estado ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa buhay at sa kamatayan ay nagiging masaya siya sa paglilingkod. Sa bawat kahirapan, mga kapatid, siya ay pinatatag ng ating Panginoon. Yan ang karanasan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay na nais niyang isalin din sa bawat isa sa atin, na nais niyang panghawakan din natin at magkaroon tayo ng isang malakas na tinatawag na confidence sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Wala pong masamang pangyayari sa ating mga buhay na makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Patandaan po natin yan. Inibig tayo ng ating Panginoon. Kaya 100% magtatagumpay tayo. Dahil napagtagumpayan na nga eh. Napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo at tayo ay mga taga-sunod niya. So yan po ang mga mensaheng ating nakikita dito. Napakagandang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo patungkol sa kung paano tayo inibig ng ating Panginoon. Tayo na mga sumasampalataya sa Kanya. So malinaw na dahil everlasting po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, tayo po ay merong eternal positioning. No? Hindi po pansamantalayan ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. So huwag tayong matakot. Gaano mang kabigat, sabi ko nga kanina, paulit-ulit na sinasabi, gaano mang kabigat ang ating punayang karanasan sa buhay ngayon, kasakasama natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, protektado ka, protektado ako, protektado tayong lahat ng kanyang pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Okay? Kaya malakas ang ating pong confident na sasabihin natin, katulad nung binanggit ng Hebrews 13 verse 6. The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Okay? At sa kahuli-hulihan, mga kapatid, kung ano yung tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, nasabi niya sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. At yang kalagayan na yan sa buhay ni Apostol Pablo ang nais niya maranasan din natin. Na tayo ay makikipagbaka sa mabuting pakikipagbaka, mga kapatid,
lumalaban tayo sa mga mabuting pakikipaglaban. Tapusin natin ng maayos ang natawag nating race na ating pong kalagayan sa mundong ito. Panghawakan natin ang katotohanan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Panghawakan natin ang pananampalataya na yan. Tandaan natin sa ating pong pagtatapos, ang buhay natin mga kapatid ay hindi lamang your life in the Lord is not only about how you start. It's about the way you finish. Kamusta ang ating mga buhay ngayon? Gaano tayo katatag sa ating mga kalagayan? Kung magpakatatag tayo at panghawakan natin ang pag-iibig sa atin ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain ng bawat isa sa atin. God bless sa bawat isa.